Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here, Victor Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating one-year Bible reading. At ngayon po ay day 108 of our Bible reading for the year 2024. At halip po kayo, basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Kings chapter 13. Nang ika-23 taon ng paghahari sa Juda ni Joas na anak ni Ahazias, nagsimula namang maghari sa Israel si Jehoahaz na anak ni Jehu. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 17 taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel para magkasala. Nagpakasama rin siya tulad nila. Dahil dito nagalit si Yahweh sa Israel, kaya hinayaan niyang matalo ito ni Haring Hazael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria at muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang mga haliging simbolo ng Diyos-Diyosyang si Asherah. Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Parang alikabok na dinurog ni Hazael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninuno. Humalili sa kanya ang anak niyang si Jehoahaz. Nang ika-37 taon ng paghahari ni Joas sa Juda, si Jehoahaz na anak ni Jehoahaz naman ang nagsimula maghari sa Israel. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siyang katulad ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Wala siyang pinag-iba sa kanila. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz, pati ang pakikipaglaban niya kay Haring Amazias ng Juda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoahaz at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ang humalili sa kanya bilang hari. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Jehoahaz ng Israel. Lumuluha nitong sinabi, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Iniutos ni Eliseo sa hari, kumuha ka ng pana at mga palaso. Kumuha naman si Jehoahaz, muling nag-utos si Eliseo, humanda ka sa pagtudla. Sinabi uli ni Eliseo, banatin mo ang pana. Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoahaz ang kanyang mga kamay. Pagkatapos iniutos ni Eliseo, buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria at itudla mo ang palaso. Sinunod naman ito ni Jehoahaz. Sinabi ni Eliseo, iyan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Afek hanggang sa sila'y malipol. Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa. Sumunod muli si Jehoahaz. 3 beses siyang tumudla sa lupa. Dahil ito'y paggalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian na ang mga Moabita na salakayin ang Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano'y may natanawan silang pangkat ng mga tulisan sa napalapit sa kanila. Kaya sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinahabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kina
Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hanggang ngayon hindi niya ito hinahayaang lubusang nililipol ni pababayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. 3 beses siyang natalo ni Jehoas at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoas na ama ni Jehoas. 2 Kings chapter 14. Nang ikalawang taon ng paghahari ni Jehoas sa Israel, nagsimula naman maghari sa Judah si Amazias na anak ni Joas. 25 taon gulang siya noon na naghari siya sa loob ng 29 na taon. Ang kanyang ina ay si Jehoiadin na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod din siya sa paningin ni Yahweh kahit hindi siya naging katulad ng ninuno niyang si David. Tulad ng kanyang amang si Jehoas, hindi rin niya pinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan kaya nagpatuloy ang mga tao sa paghahandog at pagsusunod ng insenso doon. Nang matatag na ang kanyang paghahari sa Juda, ipinapatay niya ang mga opisyal na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak ng mga ito. Sinunod niya ang nakasulat sa kautusan ni Moises. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng ginagawa ng mga anak ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang nagkasala lamang ang siyang dapat patayin. Si Amazias ay nakapatay ng 10,000 Edomita sa libis ng asin at nasakop niya ang Sela. Tinawag niya itong Joktil na siya pa ring pangalan nito hanggang ngayon. Pagkatapos, si Amazias ay nagpadala ng sugo kay Haring Jehoas ng Israel, anak ni Jehoahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng isang labanan. Pumarito ka at harapin mo ako. Ganito naman ang sagot na ipinadala ni Jehoas na sa hari ng Juda. May isang maliit na puno sa Lebanon na nagpasabi sa isang malaking puno ng cedar sa Lebanon. Ibigay mo ang anak mong babae para maging asawa ng anak ko. Dumating ang isang bangis na hayop sa Lebanon at tinakpan ang maliit na puno. Nang matalo mo ang Edom ay naging palalo ka na. Masiyahan ka na sana sa kasikatan mo at manatili ka na lang sa bahay mo. Bakit naghahanap ka pa ng gulo na ikapapahamak mo at ng buong Juda? Ngunit hindi pinansin ni Haring Amazias ang sinabi ni Haring Jehoas. Kaya sumalakay ang hukbo ni Jehoas sa Bet-Semes na sakop ng Juda. Natalo ng Israel ang Juda at ang mga tauhan nito'y nagkanya-kanyang takas pauwi. Binihag ni Haring Jehoas si Amazias at sinalakay ang Jerusalem. Iginuho niya ang pader nito mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuang sulok. Ito'y may habang halos 180 metro. Sinamsam niya ang mga pilak at ginto at ang mga kagamitan sa templo ni Yahweh at sa kabangyaman ng palasyo. Nadala rin nila siya ng mga bihag nang magbalik siya sa Samaria. Ang iba pang ginawa ni Jehoas pati ang kagitingan sa kanyang pakikipagdigma kay Haring Amazias ng Juda ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Siya ay namatay at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Pumalit sa kanya bilang hari ang anak niyang si Jeroboam. Si Haring Amazias ng Juda ay nabuhay pa ng 15 taon mula nang mamatay si Haring Jehoahaz ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Amazias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Mayroong pangkat sa Jerusalem na nagkaisang patayin si Amazias, kaya tumakas siya sa Laquis. Ngunit siya ay sinundan nila roon at pinatay. Iniuwi sa Jerusalem ang kanyang bangkay, sakay ng kabayo at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos kinuha ng mga taga-Juda si Azarias na 16 na taon pa lamang noon at ginawang hari bilang kapalit ng kanyang amang si Amazias. Muli niyang ipinatayo ang Elat at ibinalik niya ito sa Juda nang mamatay si Haring Amazias. Nang 15 taon ng paghahari ni Amazias sa Juda, naging hari ng Israel sa Samaria si Jeroboam. 41 taon siyang naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Wala rin siyang pinag-iba sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Bilang katuparan na sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng lingkod niyang si Propeta Jonas na anak ni Amittai ng Gath-Hepher, na bawi ni Jeroboam ang dating sakop ng Israel mula sa may pasukan ng Hamat sa hilaga hanggang sa dagat ng Araba sa timog.
Nakita ni Yahweh ang matinding kahirapang dinaranas ng Israel. Halos wala nang iligtas sa kanila, maging malaya o alipin, at wala namang ibang maaaring asahan. Ayaw naman ni Yahweh na lubusang mawala sa daigdig ang Israel, kaya't iniligtas niya ito sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pakikipagdigma, pati ang pagbabawi niya sa Damasco at Hamat para sa Israel ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jeroboam, inilibing siya sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Ang anak niyang si Zacarias ang humalili sa kanya bilang hari. 2 Kings chapter 15. Nang ika-27 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, si Azarias na anak ni Amazias ay nagsimula namang maghari sa Juda. 16 na taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 52 taon. Ang kanyang ina ay si Jecolias na taga-Jerusalem. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amazias. Gayunman, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagpapadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong hanggang mamatay. Tumira siyang mag-isa sa isang bahay samantalang ang anak niyang si Jotam ang namamahala sa kaharian. Ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. Nang ika-38 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Zacarias na anak ni Jeroboam ay naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siya tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat na nagbulid sa Israel para magkasala. Si Salum na anak ni Jabes ay nakipagsabuatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Ibleam at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. Ang mga nagawa o ginawa ni Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Natupad ang pangako ni Yahweh kay Jehu nang sabihin niya, ang mga anak mo hanggang sa ika-4 na salinlahi ang maghahari sa Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Salum naman na anak ni Jabes ay naging hari ng Israel. Siya ay naghari sa Samaria ng 1 buwan lamang. Mula sa Tirza dumating si Menahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salum at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang ginawa ni Salum, pati ang pakikipagsabwatan niya laban kay Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Mula sa Tirza patungong Samaria, winasak ni Menahem ang Tapua sapagkat ayaw niyang sumuko sa kanila. Sa kanya, wala siyang pinatawad at ipinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. Siya ay naghari sa Samaria ng 10 taon tulad ni Jeroboam anak ni Nebat na nagbulid sa Israel upang magkasala. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Pul ng Assyria. Nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 kilong pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang paghahari sa Israel. Para matipon ang halagang ito, hiningan niya ng tigli 5 pirasong o 50 pirasong pilak ang lahat ng mamamayan sa Israel at ibinigay sa hari ng Assyria. Dahil dito hindi sinakop ng Assyria ang Israel, ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing at ang anak niyang si Pekahiyas ang humalili sa kanya bilang hari. Nang ika-50 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Pekahiyas na anak ni Menahem. Siya ay naghari sa Samaria ng 2 taon. Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.
Si Peka na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pekahiyas, ay nakipagsabwatan sa 50 taga-Gilead laban kay Pekahiyas. Pinatay nila si Pekahiyas sa loob ng nasasakupan ng palasyo sa Samaria at si Peka ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekahiyas ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Israel. Nang ika-52 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Peka na anak ni Remalias. Siya ay naghari sa Samaria ng 20 taon. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel para magkasala. Sa panahon ng paghahari ni Peka, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at nasakop nito ang Ijon, Abel-Maacah, Janoah, Kades, Hazor, Gilead at Galilea at ang buong Nephtali. Dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Nang ika-20 taon ng paghahari ni Jotam sa Juda, si Oseas sa anak ni Ela ay nakipagsabwatan laban kay Peka. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Peka ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang ika-2 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalias sa Israel, naging hari ng Juda si Jotam na anak ni Azarias. 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Zadok. Siya ang naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang amang si Azarias. Gayunman, hindi rin siya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagpapadala ng mga handog at pagsusunog ng mga insenso roon. Siya ay nagpatayo ng pintuan sa gawing hilaga ng templo ni Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Jotam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang panahong iyon, ang Juda ay ipinasalakay ni Yahweh kina Resin ng Syria at Peka na anak ni Remalias. Namatay si Jotam at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz. At ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik at pagpalain kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.